Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahalagang balita, no special treatment kay dating House Speaker Martin Romualdez, tiniyak ng Malacanang. Ang detalye ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Siniguro ng Palasyo ng Malacanang na walang aasahang espesyal na pagtrato kay dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng nakaambang pagsasampa ng kasong katiwalian laban sa kanya ng Ombudsman. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid naman ng dating House Speaker kung gaano karubdob ang pagnanais si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malinis ang gobyerno laban sa katiwalian. Dagdag ni Castro na hindi rin naman nakikita ng Palasyo sa kabilang banda na dudulog si Romualdez sa Pangulo para sa posibleng paghingi ng tulong gayong abogado niya ito at alam kung ano ang gagawing depensa sa sandaling masampahan siya ng asunto. Bukod dito, marami niyang abogado ang dating House Speaker at siya na mismo ang nagsabi na nakahanda niyang harapin ang mga paratang nakatiwalian laban sa kanya. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Samantala, House leaders isinusulong ang mas maluwag na patakaran sa rooftop solar at battery storage sa ilalim ng panukalang Sariling Kuryente Act. Ang kabang-ulat ihati naman sa atin ni Kathleen Forbes. Mas mapapadali na ang paglalagay ng rooftop solar panels at battery storage para sa sariling konsumo ng mga pamilya at negosyo. Ito ay oras na maaprubahan ang House Bill 10431 o Sariling Kuryente Act. Layunin ng panukala na inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos at House Speaker Faustino D. III na alisin ang mga permit at requisitos na para lamang sa mga commercial power producer para sa mga sistemang ginagamit lamang sa sariling pagkonsumo ng kuryente. Ibig sabihin, mas madali at abot kaya na ang paglikha at pag-iimbak ng sariling kuryente ng mga end user na hindi nagbebenta ng kuryente sa grid. Sa ilalim ng panukala, ang mga non-exporting solar at battery systems ay hindi nakakailanganin ng Certificate of Compliance mula sa ERC at hindi na rin maaring pagbayarin o pagpasapasahan ng distribution utilities ng dagdag na requirements. Mananatili naman saklaw ng umiiral na interconnection rules ang mga sistemang maaring magbenta o magbalik ng kuryente sa grid. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga ulat, Meralco tatalima sa kautusan ng ERC na i-refund ang mahigit ₱1 bilyong sa mga customer nito. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Handang tumalima ang Manila Electric Company o Meralco sa naging atas ng Energy Regulatory Commission na i-refund nito sa kanilang mga consumer ang nasa ₱9 bilyong sobrang nakolekta sa nakalipas na 6 na buwan. Ayon kay Atty. Jose Ronald Valles, Senior Vice President at Head of Regulatory Management ng Meralco, katumbas ito anya ng 34 sentimos sa kada kilowatt hour kahit makakukuha ng 59 sentimos kada kilowatt hour na refund ang mga residential customer. Magugunitaan ni Valles na naghahain sila ng dalawang magkahiwalay na aplikasyon para sa refund
refund noong 2025 at unang bahagi ng 2026 na pagpapatuloy na kanilang na-refund mula pa noong 2021 hanggang 2024. Pagtitiyak ng Meralco, mararamdaman ng kanilang mga customer ang naturang refund sa lalong madaling panahon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, hinarap ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga rallyista sa Department of Labor and Employment na kumokondena sa pagpapatigil sa wage hike. Ipinaliwanag ng kalihim kay Attorney Luke Espiritu ang tungkol sa pagsuspinde ng dagdag sahod na 85 pesos sa National Capital Region. Giit ni Secretary Tolentino, kaisa ang Labor Department ang mga manggagawa sa pagdanais na matuloy ang 85 pesos na wage increase. Pinaglalaban po natin yung karapatan ninyo. Katatapos lang ng meeting natin sa taas, alam niyo yung ginawa ko? Nagtatayo ako ng law para lahat ng manggagawang Pilipino ay magkaroon ng libreng abogado. Hintayin natin yung nangyayari ngayon, antabayanan natin yung nangyayari sa Pasig. Si Labor Secretary Francis Tolentino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, pagharang sa 85 pesos na wage hike, pinalagan ni Senador Raffy Tulfo. Ang kabuuan ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Pinalagaan ni Senator Raffy Tulfo ang pag-issue ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Ang inihain na petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R11 Builders sa Pasig City ay ipigil sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR at National Wages and Productivity Commission na ipatupad ang inaasahang wage increase hanggang August 13. Matatandaan na ang dagdag na 85 pesos sa arawang sahod ay hinati sa dalawang yugto. Ang unang 60 pesos ay sinimula ng ipatupad noong July 25 samantala ang nalalabing 25 pesos na dagdag ay ipapatupad simula Enero 1, 2027. Binigyang diin ni Senator Raffy na hindi katanggap-tanggap ang naging hakbang na ito ng Korte dahil malinaw na nakasaan sa Labor Code na walang hukuman, tribunal o iba pang kinaukulang otoridad ang pwedeng magpalabas ng preliminary injunction, permanent injunction o TRO laban sa anumang pagdinig, habang o proseso ng regional wage boards. Dagdag pa ng senador, kung mayroon mang apela, dapat ay idaan ito sa tamang proseso at sa kinauukulang ahensya ng National Wages and Productivity Commission. Bagamat may karapatan niya ang bawat mamamayan na maghain ng petition for declaratory relief sa korte kung sa tingin niya ay agrabyado sa ilalim ng batas o isang regulasyon. Sinabi ni Tulfo na ang hakbang na ito ay labag sa Labor Code at isang malaging dagok sa kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino. Anya, mas malaking paglabag sa kanilang karapatan ang pagsuspinde ng kanilang dagdag sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Maghahain si Senator Raffy ng panukalang batas para amyendahan ang probisyon sa Labor Code nang sa gayon ay hindi na magkaroon ng pagkalito sa pagpapatupad ng batas hinggil sa wage hike. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ipinaalala ng Department of Labor and Employment o DOLE na kinakailangang kumuha muna ng Working Child Permit ang mga batang wala pang 15 anyos bago sila makalahok sa mga palabas, palatastas, social media content, vlogs at iba pang online platforms. Batay sa Labor Advisory No. 12 Series of 2026, saklaw ng Republic Act No. 9231 o ang batas na nagpoprotekta sa mga working child, hindi lamang ang tradisyonal na media kundi maging ang digital platforms. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang pagtatrabaho ng mga batang wala pang
15 taong gulang maliban na sa ilang pinahihintulutang sitwasyon tulad ng pagtatrabaho sa ilalim ng responsibilidad ng magulang o legal guardian o kung mahalaga ang kanilang partisipasyon sa isang produksyon. Sa alinman kaso, kailangan munang kumuha ng permit mula sa DOLE. Pinaalalahanan din ng DOLE ang mga magulang, content creators, advertisers at employers na tiyaking nasusunod ang mga itinakdang proteksyon para sa mga bata, kabilang ang limitasyon sa oras ng trabaho at karapatan sa edukasyon. Hinihikayat din ng ahensyang publiko na iulat ang anumang paglabag sa batas upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga batang kalahok sa media at online content. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pinagbabawalan muna ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagpapadala ng mga Pilipinong seafarer sa Northern Black Sea sa silang bahagi ng Europa dahil sa mataas na banta sa seguridad. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, maaari pa ring bumiyahe ang mga barko sa lugar ngunit hindi dapat magsakay ng mga Pilipinong seafarer. Patuloy ding minomonitor ng DMW at Department of Foreign Affairs o DFA ang sitwasyon sa pamagitan ng 15 araw na review. Sinabi ni Secretary Kakdak na may karapatan ang mga Pilipinong marino na tumangging maglayag sa mga high-risk area. Maaari silang magsumite ng request sa DMW o tumawag sa 1348 hotline. Binigyang diin ito na mananagot ang manning agency at ship owner kung lalabagin ang direktiba at malalagay sa panganib ang buhay ng mga seafarer. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa puntong ito, bago natin ipagpatuloy ang mukhang kailangan natin ituloy ulit ang ating balitaan. Isa pa, ayan, sa iba pang mga balita, dumating na sa bansa ang 5 Pilipinong crew member ng Antigua flag bulk carrier na MV Inase matapos i-repatriate dahil sa mga pag-atake sa mga barko sa Black Sea. Sa ulat ng Department of Migrant Workers o DMW, dumating ang mga seafarers sakay ang Philippine Airlines Flight PR731 sa NAIA Terminal 1. Nauna nang nakauwi ang 7 iba pa noong July 31. Nagbigay ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng airport at financial assistance habang isinailalim naman ng mga ito sa health check para matiyak ang kanilang kalagayan. Kasama ang mga Pilipinong crew ng tamaan ng drone ang barko habang nakadaong sa Port of Pivdenry o Pivdeni sa Ukraine. Inatasan naman ng DMW ang kanilang manning agency na tiyakin ang physical at psychological checks ng mga seafarer. Pinaalalahanan din ang mga agency na sundin ang safety protocols para sa mga barkong dumaraan sa Black Sea. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At ito na nga, sa puntong ito ay bago po natin na paraanin muli ang mga balita mula dito sa ating bansa ay makakasama natin ang ating Philippine Embassy sa Beijing, China. Bakit? Kasi ating itatampok sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ang lumalawak na presensya po ng mga Filipino products sa bansang China, lalo na sa mga umuusbong na merkado sa Western China. Mula sa kakao ng Camiguin, perlas ng Mindanao, hanggang sa iba't ibang produktong likas sa
o likas na ipinagmamalaki dito sa ating bansa ay patuloy nating binubuksan ng pinto ng oportunidad para sa ating mga negosyante. Syempre mahalaga po yan para mapalakas din ang ekonomiya ng ating bansa. Kung ating matatandaan, kamakailan ay lumahok ang Pilipinas sa ika-32 edisyon ng China Lanzhou Investment and Trade Fair sa Gansu Province, isang mahalagang platform po para sa regional economic cooperation. Kaya naman makakausap natin ang embahada roon upang alamin kung paano nga ba pinalalakas ang ugnayang pangkalakalan at paano makikinabang ang ating mga lokal na negosyante, mga MSMEs sa mga bagong merkadong ito. Kasama na po natin via Zoom, dalawa po ang ating guest mula sa Philippine Embassy sa Beijing. Unang-una na po dyan ang ating ambassador, Philippine Ambassador to China, His Excellency Jaime Flor Cruz. Ambassador Flor Cruz, welcome back po dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat din, Ambassador. At kasama din ni Ambassador Flor Cruz, ang Trade Counselor ng Philippine Embassy sa Beijing. Walang iba kundi si Ginoong Glenn Peñaranda. Sir Glenn, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Magandang hapon din. Maraming salamat sa pagkakataon na makasama kami ngayon. Maraming salamat po. Hindi ko na masyadong patatagalin pa dahil very exciting to, no? Itong discussion dahil dito ay napapatunayan talaga natin na global ang ating mga produkto mula dito sa Pilipinas. Una-una ko pong katanungan, dito sa ginanap na 32nd China Lanzhou Investment and Trade Fair, paano nyo po inilalarawan ang kahalagahan ng paglahok po ng Pilipinas sa mga ganitong uri po ng platforms, lalo na't ito ay nakatuon sa Western China na hindi pa gaanong napapasok ng ating exporters? Kasi po, napakalaki ng China. Sa isip ng ating mga kababayang Pilipino, ang naiisip lang natin pag China ay ang siyudad ng Beijing, Shanghai, Guangzhou, ako sa Hong Kong. Pero sa katunayan po, napakalaki ng China, maraming probinsya at siyudad ng China. Yung ibang probinsya nila ay katumbas ng isang bansa. Yung buong China po ay parang buong kontinente ng Europe. So isa-isip po natin yon. At dahil doon, kami po ay pinapalawak namin ang ating target. Kumbaga, kung nangingisda tayo, pinapalaki natin yung ating net, the fish net. Ang Western China nga po ay hindi masyadong napapansin o naiisip ng ibang bansa, pero napakalaki po ang potensyal ng Western China bilang isang destinasyon ng business, commerce, or investment. Kaya po naisip namin ng aming embassy kasama si Councilor Glenn, sama-sama po kaming nag-iisip, naghahanap ng mga pwedeng makapartner at pwedeng maging market ng ating iba't ibang Filipino products and services. At syempre atin po nga binibigyang diin dito yung commercial engagement po ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng China, kasi nabanggit nyo na isang probinsya sa China ay parang katumbas na ng isang bansa, kaya marami palang pwede pong i-explore pa rito. Matanong ko lamang po, no, kung ano-ano po yung mga konkretong hakbang na isinagawa po ng ating embassy dyan sa Beijing upang maisakatuparan itong mga commercial engagements na ito, lalo na sa mga inland provinces tulad na lamang po ng Gansu. Steph, ako na siguro sasagot niyan. Isa sa mga palagi namin ginagawa ay bumibisita kami doon sa mga probinsya na nakikita namin ay na may malaking potensyal para lumago pa yung ating negosyo. Pero ang isa rin mahalagang aspeto dito ay kung may interest yung mga lugar na ito sa atin. Sa case ng Gansu, meron tayong very active na Gansu Chamber of Commerce na nagninegosyo na sa Pilipinas. At sila ang kausap namin at
katuwang natin para makapunta tayo dun sa trade fair na to. At saka sila rin ang tumulong sa atin makilala yung mga importers doon, pati na yung iba pang mga grupo doon na interesado din na palakihin pa negosyo natin sa Pilipinas. At speaking of that po, no, ano po ba yung mga masasabi po natin na opportunities na maaari po nga samantalahin ng mga negosyante natin dito sa Pilipinas dun sa mga lugar na tulad po ng Gansu? Kasi sinasabi po na yung mga inland provinces po sa China ay maituturing na po na engines of growth. At syempre curious din po kami, ano po ba yung mga produkto po na galing dito sa Pilipinas na tinatangkilik po sa Gansu na maaari po na inyo po nga na-feature na doon sa 32nd China Lanzhou Investment and Trade Fair? Dadagdagan po ito ni Glenn. Pero ang sasabihin ko muna, kasi nga po yung Western China, hindi siya masyadong napapansin ng mga ibang bansa o ibang mga negosyante. Isipin po natin kasi matagal na silang, maraming taon silang naiiwan. Pero sa katunayan po, lumalaki ang kanilang market, ang middle class lalo na. Pero hindi kasing convenient sa kanila na makakuha ng ilang mga produkto, halimbawa po yung tropical fruit. Sabik na sabik po sila na makita at mabili yung ating mga tropical fruit kasi Western China po, bihira ang access nila sa Western at sa tropical products. Kaya isa po yun sa ating tinitingnan na potential. Sige. Maidagdag ko na ang pinakamalaking oportunidad talaga sa atin ay yung nabanggit ng ni Ambassador na yung tropical fruits at saka seafood. Ang Gansu po ay inland, no? So sabik na sabik sila sa mga ganitong produkto. Nakikita namin na ang pinakamadali yung fresh, no? Yung durian natin nakarating na doon. Kasi yung Gansu Chamber, may agreement na sila sa isa nating exporter for durian. Pero ito nagbubukas ng bago pang oportunidad sa mga iba pang produkto. Kasi ang approach din naman ng mga Chinese ngayon, hindi lang yung parang trader, kundi gusto din nilang sumama. At sa gusto din naman natin ito, na ma-involve sila dun sa value chain ng production. So for example, for tropical fruits at saka seafood, yung pag-build ng mga cold chain, yung processing, and even yung pag-arrange sa logistics, yun ang may ambag ng ating mga partners galing sa China. Yung Gansu, kahit na parang titingnan mo sa mapa, napakalayo na. Pero because of the advances in logistics and advances in new ways of doing business like e-commerce, lumalabas na ngayon na posible na. At saka gusto ko lang ibalita na bunga nung aming pagpunta doon sa Gansu, nag-follow-up meeting na kaagad sila sa Manila, sa DA, pinag-usapan na paano natin i-consolidate yung ating mga produkto at paano natin maparating sa Gansu sa efficient at saka sana hindi masyado mahal para maging competitive pa rin siya. At saka po yung Gansu, ay sanay na sanay sila sa trading. Centuries ago po, ang Gansu ay nasa along the Silk Road na tinatawag. So, ito po ay daanan ng trade ng mga products na nagbibilihan sila galing sa Central Asia. So, yung mga Uzbekistan, Kazakhstan. So, at tingin po rin natin ito ang entry point natin or gateway sa iba pang lugar na dadaan sa Gansu. So, strategic din po ang importansya ng Gansu. Idagdag ko lang ni Seth na nabanggit ni Amba yung sa Silk Road. And sorpresa kami kasi isa kasama natin yung Mindanao Pearl, yung may-ari is a Muslim. And they found out na may mga relatives sila doon, yung mga Muslims din doon. So, and I think tinitingnan din natin, di ba, alam
natin na meron din tayong mga halal products Mm. na binibenta natin sa mga Islamic market. So, isa rin yun sa mga produkto na pwede rin natin i-introduce dito sa Gansu. Matanong ko lamang po, no, kahit sino po ang sumagot po nito. Para po sa mga lokal na produkto, kasi nabanggit nyo na po yung mga agri-products. Pero how about naman po yung mga pearls po, ng mga perlas? Paano nyo po nakikita yung potensyal nito sa mas malawak po na market sa China, particular sa mga bagong consumer na nasa western regions? Ako na rin sasagot po. Ang mga consumers sa China, Steph, dahil sa siguro mga 2 dekada na yung patuloy na pag-unlad nila, malaki na yung kanilang income, disposable income. So ang kanilang, they demand for that higher quality products. And recently, nakikita din namin na habang mature yung mga consumer, naghahanap din sila ng mga produkto na for their own comfort and pleasure, no? Yung of course, yung jewelry kasama ng pearls yan, ay isa sa mga investments ng mga consumers dito, lalo na dahil ang mga perlas ay rare and natural products. At saka maganda talaga. Nagulat po yung nagbebenta natin, di ba, na marami bumibili doon sa display ng perlas. Kasi yung perlas din natin, may istorya, no? Kasi yung kilala tayo sa South Sea pearls, which are really beautiful and rare. So, ito, kasama doon sa istorya na rare siya, special, natural, and then yung connection na meron yung Gansu with the Philippines, yung historical links dahil sa Islamic connection. All of this parang nagbibigay ng magandang meaning doon sa mga produkto. So in general, marami sa mga produkto natin, hindi lang itong na-umpisa na introduce ngayon. Ang nakikita namin na as long as meron tayong volume, no? At saka may mga partners tayo na kasama natin sa pag-introduce dito, maraming oportunidad dito sa China. Kaya gusto po namin maengganyo yung iba pang mga Pilipino companies or entrepreneurs na isa-isip din natin na ang China ay isang market at magandang oportunidad po rito na magkaroon ng profit at mapaganda ang ating trade relationship. Matanong ko lamang po, no, meron pa rin po bang mga tinatawag po na hamon, no? Although nabanggit nyo na parang this is a new market pa lamang po, no? Itong sa western regions ng China, pero meron na po bang mga maiko-consider po na challenges na kinakaharap ang ating mga exporters, lalong-lalo na po yung ating mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa pagpasok po dun sa mga inland provinces? Bago lang sasagot. No? Yung itong interest natin na magbenta ng marami, hindi lang naman trabaho namin dito sa embassy, kundi kasama namin yung aming mga opisina dyan sa Pilipinas. No? Sa DTI, halimbawa, meron tayong Export Marketing Bureau. Meron tayong China specialist doon. So yung mga nakikita naming oportunidad dito sa China, nire-report po namin yan. At saka sila, kasi nakapunta na rin sila sa China several times, sila ang nagsishare nito sa ating mga exporters. So, yun ang mahalaga na ihanda sila para dito sa China. Dahil maliliit yung ating companies, ang isang proyekto din namin, kaya nga kausap na natin yung DA, ay mahalaga na mag-consolidate tayo. Magsama-sama tayo yung mga companies para may volume tayo. Kasi dito sa China, karamihan sa mga buyers gusto nila paramihan yung order. No? So, yun ang pinag-uusapan ngayon, paano tayo mag-consolidate. Una, ihanda yung ating mga exporter para yung mga produkto nila ay tugma doon sa kinakailangan ng mga consumer dito. Pag na meron na yon, kailangan i-organize natin in a consolidated way
para yung mga buyer dito, including yung mga malalaking buyers. Kasi regular naman namin kausap, merong mga wholesale markets dito sa Beijing, saka sa iba pang mga lugar, pati yung mga malalaking companies, at saka pati yung mga nag-online. Kausap na rin natin kasi this will enable even our smaller companies na parang ma-break natin yung challenge of distance, of logistics, kasi meron tayong mga partners na who can do the trading effectively. Sa parte naman po namin team dito sa Beijing, isa pong pwede namin maitulong ay local knowledge. So sa pamamagitan po ng aming mga research sa Manila at saka dito, pwede pong makatulong kami na mahawakan ang kamay ng ating mga entrepreneurs para pagpasok nila dito ay matulungan namin sila ng advice consultation para maiwasan kung anong mga obstacle ang kanilang ma-encounter dito. Ito naman po, no, kasi nabanggit nyo yung iba pang measures kung paano natutulungan yung ating mga negosyante na maipasok po, no, yung kanilang products sa Chinese market. Pero ano pa po yung mga iba pang initiatives, no, yung mga masasabi po natin na flagship initiatives from the Philippine Embassy in Beijing upang yun nga po, no, mas lalo pa po tayong mas lalo nating i-promote yung ating Filipino products diyan sa China. Aside po dun sa participation po natin sa 32nd China Lanzhou Investment and Trade Fair. Marami po pong trade fairs na ginaganap dito sa China sa buong taon. So isa pong ginagawa namin ay uma-attend kami ng mga, lalo na yung mga malalaking trade fairs through the year. At sa pamamagitan po noon, winawagay-wagay natin ang ating flag, Philippine flag. At the same time, hinihikayat po natin ng mas marami pang mga Pilipinong entrepreneurs, companies na sumali sa trade fairs. Kasi yun po ay isang one-stop way na pwede nilang ipagmalaki, ipakita ang kanilang mga produkto at services. Magbibigay ako ng dalawang pinakamalaking project natin dito sa China. Una, yung China ASEAN Expo na ginagawa dun sa Nanning. It will happen sa September. Ang Pilipinas, tayo ngayon ang country of honor. At ang ating featured province will be yung City of Cebu. Inaasahan natin na more than 100 exporters from Cebu ay pupunta sa Nani. So ongoing na ito. Kasama din ang iba pang mga ASEAN countries, pero ang Pilipinas ang country of honor. Ang pinakamalaking trade fair na sinasamahan natin ay yung China International Import Expo na nangyayari sa Shanghai tuwing November. Nakakatuwa talaga dahil dito sa trade fair na to, nakakakuha tayo ng record level na order sa ating mga prutas. No? So, patuloy yung ating pag-highlight doon, mga banana, pineapple, durian, at saka yung seafood nga na maraming interest. Pati kape natin, mga chocolate products, pinifeature natin doon. Kasabay nito, yung sa trade fair ay yung regular namin na interaction sa mga buyers all over China. No? So, meron tayong yung embassy, may konsulado sa Shanghai, sa Guangzhou, sa Xiamen, sa Chongqing. Meron din tayong 3 Philippine Trade and Investment Centers. Meron din tayong Agriculture Counselor's Office. Marami kaming kausap ng mga buyers na naghahanap ng mga suppliers. So, on a regular basis, beyond yung mga trade fair, may mga business matching na ginagawa doon sa mga buyers all over China.
At syempre pag-uusapan natin na itong mga trade fairs and ang ating main topic which is yung paglahok ng Pilipinas sa 32nd China Lanzhou Investment and Trade Fair. Ano po yung mga naging, of course, feedback ng mga Pilipinong exhibitors na lumahok sa naturang trade fair at paano po sa pananaw po ng ating Philippine Embassy dyan sa Beijing ay paano makatutulong ang kanilang karanasan upang mahikayat pa ang iba pang mga MSMEs na subukan na pumasok sa Chinese market? Tuwang-tuwa yung ating mga exhibitors. No? Unang-una, nagpapasalamat sila sa pagkakataon na nakakita, narating nila yung mga ibang pang lugar sa China. Pangalawa, mahalaga yung may face-to-face tayo. Now, even in the age of internet and e-commerce, mahalaga experience yung face-to-face para makausap nila yung mga consumers doon at yung mga potential partners na magiging kasama nila sa pag-promote pa ng ating mga produkto. Nabanggit ko na nga na interesado din talaga yung mga grupo doon. Hindi lang yung Gansu Chamber of Commerce, pinakilala din yung meron dong association na nagsource ng products para sa mga supermarket doon. Meron din silang online channel for promoting. So, ito ay first-hand experience para sa kanila. Nabanggit din niya ba na yung oportunidad dito sa ibang lugar nagbibigay sa atin ng inspirasyon. No? Kasi meron silang mga best practices doon kung paano nila napaunlad yung kanilang mga lugar. Ang Gansu, kung isipin, a long time ago was considered as one of the poorest provinces sa China. So parang case study din sila kung paano ma-turn around yung isang ekonomiya. And then we can learn, of course, a lot of lessons there, no? So, the exporters are very keen to go back again. Kaya nga, kaagad-agad, nag-usap na kami with DA at saka yung mga kasama sa Manila kung paano natin na mag-follow through dito sa participation natin sa Lanzhou Fair. Ang ano po kasi, ang trade and commerce ay two-way, di ba? Hindi lang po gusto nating magbenta dito sa China. Gusto rin nating maghanap ng sourcing ng mga produkto na pwede nating gamitin o ipagbili sa ating bansa. At marami rin po naman tayong mapupulot dito. Ang lagi ko po sinasabi sa mga Pilipinong nagbibisita sa China, ito po ba ang China na ini-expect nyo? Karamihan po nagugulat sila sa na-experience nila, nakikita nila dito na nako, ganito pala ang China, ganito pala develop na ang ilang bansa, ang ilang mga syudad dito, ilang probinsya. Hindi kagaya nung inaakala ng marami sa atin na mahirap ang China, madumi ang China, puro mga shoddy products lang ang ginagawa nila dito o walang market sa China. Hindi po totoong ganon. So ang role po namin bilang na mga empleyado na nasa sa field na on the ground ay ipaliwanag sa ating mga entrepreneurs, ating mga biyahero na ibukas po natin ang ating mga mata at tingnan natin kung ano ba talaga ang sitwasyon sa China at maghanap tayo ng oportunidad kung meron. Siguro ito na lamang po ang aking katanungan bago po kayo pakawalan po no from this interview. Ano na lamang po ang inyong mensahe sa mga Pilipinong negosyante at exporters tungkol sa kahalagahan po ng pag-explore ng mga non-traditional markets tulad na lamang po ng sa Western China at paano po sila maaaring magsimula? Ikaw muna. Para sa akin, mahalaga na siguro iniimbitahan natin yung mga negosyante sa Pilipinas na pumunta sa China no, para makita nila
first time yung mga oportunidad dito. Kami ni Ambassador, mapalad na matagal na kami dito. Nakikita talaga namin yung malaking oportunidad. No? Malapit tayo sa China. So may advantage tayo compare sa ibang bansa na mag-supply ng maraming produkto. Hindi lang yung mga produkto ngayon, kung hindi pa yung mga value-added products. Yung mga fresh fruits natin pwede i-process kasi may demand for doon. Malaki yung interest nila sa mga ingredients natin. Coconut products, very popular. Coconut water, very popular. So, ang dami pang oportunidad. Mahalaga na buksan nila ang kanilang mga mata. No? Pag may pagkakataon, dumalaw sila dito kasi marami talagang oportunidad na naghihintay sa kanila. Ganun din po ang aking mensahe na hinihikayat namin ang ating mga kababayan, lalo na ang ating mga negosyante na bumisita dito. Kahit na wala muna kayong planong mag-negosyo, tingnan lang ninyo kung ano talaga ang China, ang sitwasyon dito on the ground, at saka kayo mag-adapt. At meantime, tutulungan din namin kayo na makaisip o makakita ng potential partners. Ang role po ng ating embahada dito ay we are the bridge, we are also matchmakers. So sana samantalahin po ninyo ang aming imbitasyon. And with that po, maraming salamat po Ambassador Flor Cruz and Councilor Glenn for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Salamat sa inyo. Maraming salamat din po. At atin nakasama sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, sina Philippine Ambassador to China, His Excellency Jaime Flor Cruz at si Trade Councilor Glenn Peñaranda ng ating embahada dyan sa Beijing. Ay babalik na tayo sa ating balitaan. Sa iba pang mga balita, PNP Anti-Cybercrime Group pinag-iingat ang publiko sa mga fund recovery scam na naglipana sa social media. Narito si Quincy Kahilig para sa report. Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko laban sa mga scammer na ginagamit ang pangalan ng ahensya upang makapanloko online. Ito yung tinatawag na fund recovery scam kung saan nagpapanggap ang scammer na kinatawan ng recovery o legal service provider na di umano'y makatutulong para mabawi ang perang nawala sa mga biktima ng online scam. Upang magmukhang likitimo ay ginagamit ng mga scammer ang mga logo ng ahensya ng pamahalaan at gumagawa ng mapanlinlang na online content o advertisement na gawa ng artificial intelligence o AI. Binigyang diin ni PNP-ACG Director Police Major General Wilson Asweta na walang kaugnayan ang kanilang ahensya sa anumang fund recovery service. Narito ang kanyang pahayag. Ang PNP-ACG ay walang kaugnayan sa anumang fund recovery service. Huwag maniwala sa mga nag-post o nag-advertise o nag-aalok ng fund recovery upang maiwasan ang double whammy o revictimizations. Kung kayo ay biktima ng online scam, agad mag-report sa PNP-ACG o sa police station na malapit sa inyo. Nauna na rin nagbabala ang CICC laban sa kaparehong modus kaya naman pinapayuhan ng publiko na mag-ingat at iulat ang kahina-hinalang aktibidad sa CICC Hotline 1326 o sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, Senate Impeachment Court tinatapos na ang inventory ng mga pinasabpina na tax at bank records ni na Vice President Sara Duterte. Ang kabuuan ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
Kinumpirma ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na kumpleto ng nakasunod sa Sabina Duces Tecum ang lahat ng mga ahensya at institusyong inatasang magsumite ng tax records at bank records na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam nitong weekend, sinabi ni Tunggol na 100% nang nakakomply ang lahat ng pinadalhan ng Sabina noong nakaraang Huwebes at natanggap na ng Office of the Clerk of Court ang mga dokumento. Patuloy naman anya ang inventory, pag-scan at pag-reproduce ng mga dokumento ng Senate Secretariat para maipamahagi ang mga kopya sa House Prosecution Panel, Defense Panel at mga Senator Judges. Pinaliwanag ni Tunggol na ang House Prosecution Panel ang magpapasya kung alin sa mga dokumento ang ihaharap sa paglilitis habang maaari rin anyang gamitin ng depensa ang mga dokumento bilang bahagi ng kanilang argumento. Sinabi rin ng impeachment court spokesperson na magkakaroon ng panibagong pagmamarka o marking ng mga ebidensya dahil hindi na isama sa pre-trial ang mga dokumentong nakuha sa pamamagitan ng Sabina pero sa ngayon ay wala pang nakatakdang petsa para dito. Nilinaw naman itong Tunggol na hindi pa agad magagamit ang mga dokumentong ito sa kasalukuyang yugto ng impeachment trial dahil nakalaan ang mga ito para sa Article 2 ng impeachment complaint na nakatakdang talakayin sa huling bahagi pa ng paglilitis. Ang Article 2 ang tumutukoy sa alegasyon ng unexplained wealth, false salens, and continued business interest. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Diva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, senior citizen kabilang sa madalas mabiktima ng disinformation. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine. Nawagan sa publiko ang grupong Break the Fake Movement, isang samahan ng mga volunteer na layong labanan ang disinformation. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Paulo Miguel Ordiño, Executive Director ng Break the Fake Movement, sinabi nito na mga nakatatanda o senior citizen ang madalas na mabiktima ng fake news online. Paalala ng grupo na maging mapanuri sa mga video, larawan at konstruksyon ng mga salita na nababasa sa social media. Mag-ingat din anya sa pag-post ng mga personal na detalye katulad ng senior citizen ID, larawan ng bahay, bank details at iba pang personal na impormasyon. Kaugnay nito, sinabi ni Ordiño na nagbibigay sila ng libreng seminar para sa mga vulnerable sector na madalas na maging biktima ng disinformation o ng fake news. Turuan po natin sila kung paano pa gumamit ng social media. To the point din po na sinisimulan natin sa pagtuturo ng paano ba gamitin yung mga cellphones nila. Kasi yan po yung mga minsan nagiging problema na sa settings nila, yung kanilang profile pala ay naka-public. So yung sa mga ganun pong simple pamaraan ay gumagawa rin po kami ng ganun mga training dahil yun po yung pinakakailangan nating panila. Pagkatapos po na nag-a-add tayo ng layers kung paano ba nila i-analyze lahat ng mga nakikita nila sa kanilang mga social media at pagkatapos po ay tinuturuan din natin sila na paano ba nila i-posisyon yung mga sarili nila sa mga paniniwala nila. Halimbawa nakapasa sila ng isang impormasyon na ganito o ganyan, maniniwala ba sila agad o magkakaroon muna sila ng pag-pause para mag-reflect sila kung ito ba ay kailangan nilang mag-comment, kailangan ba nilang i-share o kailangan na lang nilang manahimik. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 2,000 daycare workers at barangay health workers sa lalawigan ng Isabela nakatanggap ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kasabay ng Legis Here initiative ng House of Representatives. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao.
Ngan nga ni dumano ni ti 2,000 a daycare workers kan barangay health workers kadagiti na duma-duma nga ili iti probinsya ti Isabela ti nakaawat ti cash assistance manipod iti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Field Office 2. Kagidan dayto iti naisayangkat a legislature ti House of Representatives asa dinukot tunggal benepisyaryo katimawat ti sagli 5,000 pesos nga insigida a suportar tapno makatulong iti para inaldaw a masapulda iti tinga ti mapadpadasa na krisis iti supply ti langis. Iti pakabuklan dumano iti 9.73 million pesos tinaiwara sa cash assistance kadagiti 1,946 a kwalipikado a benepisyaryo. Ti legislature kat may isang inisyatibo agandat a maiasidag ti Kongreso kadagiti umili, babaan dagiti para pandaylintag, ahensya ti gobyerno LGUs ken na duma-duma a sektor, tapno trataran dagiti prioridad agakat kabayatan ti panangiasidag kadagiti kangrunaan a serbisyo ti gobyerno. Manipod syudad ti Tuguegarao dayto ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City, rehiyon ng Cordillera na nanatiling insurgency-free. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Inaklod ni Department of the Interior and Local Government Cordillera Regional Director Anthony Nuida nga adalata nagati agbasak-basak a rebelde dito rehiyon. No pay kasta panakal na asanan na kasi ti security bilang ken puwersa digitoy gapo ti agtultuloy nga pananganop kadakawada iti Philippine Army ken kastamat nga adu kadakawada iti simuko iti gobyerno. Gapo iti daytoy may sakadagiti tututukan iti gobyerno ken Philippine Army ket iti panakaypaay dagiti makunkuna a community support program bueno project kasapulan dagiti barangay at daring nga apektado iti insurhensya. Malaksid kadagiti makunkuna nga community support ken development programs ken nakapokus matlang iti Philippine Army iti external security iti pagilyan nang runa tagtultuloy iti panangbuli iti China iti Pilipinas. Kinuna na pa nga iti internal security ket naipaiman iti Philippine National Police. Iti bayat nga kadwan kadagiti probinsya dito rehiyon Cordillera ket naideklaran kas insurgency free kidkidawan na lata iti panagridam iti publiko kontra kadagiti individual ang magabatan akameng iti rebelde nga agbasbasak iti lugar da. Imbalab-balakad namat laeng dagos nga report dagitoy kadagiti otoridad para iti kaseknan nga aksyon. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dadakoy naman natin ang Virac, 142 free Wi-Fi sites sa lalawigan ng Catanduanes, madaragdagan pa ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Igwa ng 142 operational free Wi-Fi sites sa manlain-lain na partekan Catanduanes, sigunyan sa Department of Information and Communications Technology Bicol. Hinahayag kan DICT sa courtesy call kay Congressman Leo Rodriguez kung saan pigtukar ang padagos na pagpapahewas kan digital program sa probinsya. Sigun sa ahensya, madagdag pa ning 31 sites ang presenteng free Wi-Fi facilities nganing dakol pang komunidad ang magkaigwaning libreng internet access. Pig-report man kan DICT na nakapanaon na sindan in 2,780 SIM cards sa mga estudyante as sinibapang benepisyaryo. Kabali sa mga programa kaini ang cybersecurity awareness trainings, partikular para sa senior citizens, asin pagpapahewas kan mobile DICT services nganing mairani ang ICT trainings asin digital services sa mga liblib na lugar. Objeto kang programa na mapahewas ang digital connectivity asin access sa teknolohiya kan mga katandunganon. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Yakap Caravan, isirgawa ng PhilHealth para sa mga PWD sa Cebu City. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Aron nga mapalapdan pa ang paghatag og maayong serbisyo sa panglawas sa katawan sa syudad sa Subo, nakig-alayon ang lokal nga kagubhanan pinaagi sa Cebu City Department of Social Welfare Services ngadto na sa Philippine Health Insurance Corporation kun PhilHealth alang sa pagpahigayon og Yakap Caravan alang sa mga persons with disability kun PWD. Ang city government pinaagi sa Cebu City Health Department nagpahigayon og libre nga konsultasyon sa mga PWD samtang ang PhilHealth pinaagi ni PhilHealth Social Insurance Officer 2 Cyrus Palma nagpahigayon og orientation ingon man information education campaign kabahin na sa Yaman ng Kalusugan program kun Yakap. Human sa orientation ang mga PWD nahatagan og kahigayunan nga maka-avail sa mga serbisyo sa PhilHealth sama sa pagparehistro sa programa, pag-correct sa ilang records, membership verification ug pagparehistro sa Yakap. Matod ni Cebu City Health Officer Dr. Daisy Villa nga tumong sa mga aktibidad nga mapaduol pa ngadto sa labing mga nanginahanglan nga sektor ang mga programa sa gobyerno hilabi na ang mga programa sa panglawas. Gikan sa RP Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Benteng Bigas Meron Na program inlunsad sa isang bayan sa lalawigan ng Antique. Narito naman si Janelle Baclay para sa balita. Nanginunang LGU sa Central Antique ang banwasang bugasong sa pagpatuman sang 20 pesos rice program o konbenting bigas meron na. Suno sa Antique Provincial Government. Kadungan sinigindayaw ni Antique Governor Paulo Javier ang tikang bilang pamatuod sa mapag-on na pagbinuligay sang national kag lokal nga pamunuan para madulong ang barato nga bugas sa mga nagakinahanglan nga sektor. Suno pa sa gobernador katuyuan sa programa nga mapamag-an ang mga galastuhon sa mga pamilya ilabi na mga senior citizens, persons with disabilities, kag iban pa nga vulnerable sector samtang ginapapag-on ang food security sa pungsod. Nagpasalig man si Governor Javier sang suporta sa mga programa nga may direkta nga bulig sa mga Antiqueño, pinaagi sa padayon nga koordinasyon sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., Department of Agriculture kag iban pa nga mga partners. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mahigit 5,000 mga senior citizens sa Davao Occidental nakatanggap na ng kanilang social pension mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 11. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao. Mukabat sa kapin 5,000 ka mga indigent senior citizens sa Abad Santos sa Davao Occidental ang nakadawat sa ikaduhang quarter sa social pension gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11. Gikan Hulyo 27 hangtod 31, 5,496 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og 3,000 pesos matag usa kun tag usa ka libo matag bulan. Kinisulod sa 3 ka bulan. Sa kinatibuk-an, milapas sa 16 million pesos ang kadidad sa gipang-apod-apod nga social pension. Matod sa DSWD-11, bisan na dilatar ang payout tungod sa sunod-sunod nga linog ug pagbaha, gisiguro gihapon ang luwas ug hapsay nga paghatag sa ayuda ala sa mga senior citizen ug sa mga personnel nga nagpatuman sa mong distribusyon. Ang malampusong payout nagpamatuod sa padayon nga paningkamot sa DSWD-11 ug sa lokal nga panggamhanan sa Jose Abad Santos sa paghatag og mahinungdanong serbisyong sosyal bisan taliwala sa mga kalamidad. Gikan dinhi sa Davao City, Maselma Mondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Tutungo naman tayo sa Butuan, Project Rescue na layuning mapigilan ang bullying sa mga paaralan, ipatutupad sa Surigao City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Project Rescue. Palapdan ang implementasyon sa uban pang mga tulungaan sa dakbayan sa Surigao, human kini malampusong gipatuman sa Ipil National High School. Proyekto kini sa Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 13 kun CIDG Karga kauban ang Department of Education o DepEd Surigao City Division. Kini ang nagunang nahisgutan atol sa panagtigom sa CIDG Karga, DepEd Surigao City, kauban si DepEd Legal Counsel Attorney Viva Nino Barrios. Sigon ni CIDG Caraga Acting Regional Director Chief Police Lieutenant Colonel Butch Ayan Menyoza, ang Project Rescue kun reach, educate, support, counsel, uplift, empower, dakog tabang para malikayan ang bullying sa eskwelahan, mapromote usab dinhi ang mental wellness, magiyahan ug masuportahan ang mga estudyante. Ang pilot implementation sa programa miani sa daghang positive feedback ug napapatud ang makaayo sa mga estudyante gumikan kay nakat-on ang mga bata nga dili maayo ug di angayang magbuli sa ubang estudyante. Ang Project Rescue usa ka gikomite sa CIDG ug DepEd nga hugtanong ipatuman para ipabiling safe ang tanang mga eskwelahan sa dakbayan sa Surigao. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Marawi. COMELEC, IBP at BARM MBHTE nagsagawa ng stakeholders briefing at MOA signing para sa gaganaping kauna-unahang parliamentary elections sa BARM. Narito ang kabuang ulat mula naman kay Malik Mambuay. Gaya Commission on Elections, di na kumiling nalinimudyan sa aping barang opisina o gobyerno, legal institution sa gusto mga election stakeholders sa kining gulalanan ko stakeholders briefing, voters education agu ining gulalan so kaya perma sa memorandum o agreement o di na mua kung dulon-dulon na ran Augusto Integrated Bar of the Philippines o di na IBP agu Ministry of Basic Higher and Technical Education di na MBHTE sa kapamagupayaran sa kapiaking gulalanan kung lumilinta lagutan o kapag election sa sa Morotono sa region ng Muslim Mindanao di na BARM. Tumir pa sa COMELEC chairman si George Erwin Garcia Aguso, IBP President si Attorney Alan Panulong Aguso, BARM Chief Minister Kangkarin ta MBHTE Minister si Abdullah Makakuha nagumiyakad pa panso Gobernador sa Lanao del Sur si Mamintal Alonto Adyong Junior Aguso, Marawi City Vice Mayor si Mahula Gandamra. Ayan tap sa kalimdayan na adon makabagal sa kapamagupa sa kapakapaso election sa BARMM mitatali ko September 14 sang kaya raw na 2026 ay diron sa lakon na bigan sa osean so dumir pa sa kalimblea ko kitokit kapamili sa mga ulwan gusto mga bitikan ko kapambutua sang kaya BARMM. Gebo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ang inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan naman ng segmentong Balitang Sports parehas na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakikita ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mananatili sa pagitan ng 5.6 hanggang 6.6% ang antas ng inflation ngayong Hulyo. Ayon sa BSP, tumaas ang presyo ng langis sa lokal na merkado, singil sa kuryente, presyo ng isda at humina ang piso laban sa mas malakas na dolyar. Lahat ng ito ay nagambag sa pagtaas ng bilihin.
Gayunpaman, nakatulong ang pagbaba ng presyo ng pangunahing pagkain katulad ng bigas, karne, gulay at prutas upang bahagyang maibsan ang inflation. Naitala ang pagbaba ng inflation sa 6.4% noong Hunyo dulot ng mas mababang presyo ng langis kumpara sa mga nakaraang buwan. Ngunit muling tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado nitong Miyerkules matapos ang pag-atake ng Iran sa isang base ng Estados Unidos sa Jordan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na mag-refund ng 9.5 billion pesos sa mga consumer. Ayon sa ERC, kaugnay ito sa Actual Weighted Average Tariff o AWAT at dapat maipatupad sa loob ng 6 na buwan. Katumbas ng refund ang 34 na sentimo kada kilowatt hour. Ipinaliwanag ng komisyon na mula July 1, 2022 hanggang June 30, 2025 ay itinuturing ng lapsed ang ikalimang regulatory period ng Meralco. Inatasan ang kumpanya na ipakita ang refund sa hiwalay na linya sa bill ng consumer bilang AWAT Refund Collect at magsumite ng ulat hanggang sa tuluyang maibalik ang halaga. Tiniyak ng Meralco na susunod ito sa direktiba at makikita ng mga consumer ang refund bilang hiwalay na term sa kanilang electric bill. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumampas sa target ang kita ng Port of Clark ngayong unang semestre ng 2026 kung saan umabot ito sa 2.765 billion pesos. Ayon sa Bureau of Customs, nakatulong ang pinaigting na anti-smuggling operations na nagresulta sa 614 na milyong halaga ng nakumpiskang kontrabando. Binigyan din ni District Collector Jairus Reyes na ang tagumpay ay bunga ng pakikipagtulungan sa Clark Development Corporation, Luzon International Premier Airport Development o LIPAD Corporation at iba pang stakeholders na nagpalakas sa cargo connectivity at nagpaigting ng customs reforms. Patuloy anya ang modernisasyon at digital innovation sa Port of Clark bilang suporta sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng mga episyente at transparent na pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Layunin ng Department of Energy o DOE na umabot sa 50% ang target na electric vehicle o EV usage sa bansa pagdating ng taong 2040. Ayon sa DOE, nag-iisip na ng programa ang kanilang kagawaran upang marami pang mga kababayan natin ang lumipat na sa paggamit ng EV sa bansa. Kabilang sa mga inisyatiba ng ating pamahalaan ay ang pagpapababa ng taripa sa pag-angkat ng mga EV maging ang mga pyesa nito upang mas bumaba ang presyo nito sa merkado. Bukod sa presyo ay hangad din ng kagawaran na mas marami pa ang mga power station o charging stations upang mas mapahaba pa ang biyahe ng mga naturang sasakyan at hindi maging limitado lamang sa iilang lugar. Muli namang siniguro ng Energy Department na maisagawa ang mga nasabing plano sa darating na 2040. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ikatlo ng Agosto,
Ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 33 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 87 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 8 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan ng Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 82 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 80 sentimo. Nasa 70 piso at 87 sentimo ang euro, 43 piso at 78 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 33 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naantala ang women's singles final ng Mubadala DC Open sa pagitan ni top seed Jessica Pegula at Alex Ayala dahil sa malakas na pagpulog at pagkidlat. Nakuha ni Pegula ang unang set 6-4, ngunit natigil ang laban sa score na 1-2 pabor kay Ayala sa ikalawang set nang bumuhos ang ulan. Matapos ang mahigit 5 oras na paghihintay, ipinagpaliban ng organizers ang pagpapatuloy ng laban hanggang Martes na umaga o alas 12 ng hating gabi oras sa Maynila. Kasama ring ipinagpaliban ang buong men's final kung saan nakatakdang magharap ang American na si Taylor Fritz at ang 19 anyos na Spaniard na si Rafael Yodar. Si Pegula na may 11 WTA titles ay naghahabol ng ikatlong kampyonato ngayong taon habang si Ayala ay target ang kanyang unang WTA crown matapos talunin sina Naomi Osaka, Elina Svitolina at defending champion Leylah Fernandez. Ang 21 anyos na Filipina ay inaasahang aakyat sa career best na ika-24 na pwesto sa world rankings. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangunahan ni Zav Lucero at KJ Buffen ang Magnolia Hotshots sa panalo kontra Barangay Ginebra San Miguel 88-73 sa PBA Season 50 Governors Cup na ginanap sa Araneta Coliseum. Naglista si Lucero ng 24 na puntos, 10 rebounds at 2 steals, habang may 23 puntos at 11 rebound si Buffen para sa ikalawang panalo ng Magnolia sa loob ng 5 laro. Malaking tulong din si Ian Sangalang na may 16 na puntos at 7 rebounds, habang pinataob ng Hotshots ang Gin Kings sa paint points 46-32 at sa rebounds 46-34. Samantala, ito na ang ikatlong talo ng Ginebra sa 5 laban. Nanguna si Stephen Holt na may 17 puntos, habang limitado sa 15 puntos si Riley Grigsby at 6 na puntos lamang ang nagawa ni RJ Abarrientos. Matapos makahanap ng ritmo sa second half, lumamang ng hanggang 20 puntos ang Magnolia upang tuluyang ipabaon ang kanilang karibal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa naunang laban sa PBA, nakamit ng rain or shine ni Elasto Painters ang ika-4 na sunod na panalo matapos takasan ang Meralco Bolts 85-83. Pinangunahan ni Aaron Fuller ang E-Painters na may 25 puntos, 13 rebounds at 2 steals. Sa huling segundo, mintis ang mahalagang free throws ni Bong Quinto na maaaring nagdala sa laro sa overtime.
Nagambag din si Deo Quahaw ng 12 puntos habang may tig 11 puntos sina Jonard Clarito at Kylan Kyongson. Samantala, ito na ang ikatlong sunod na pagkatalo ng Meralco at ika-4 sa 6 na laro. Nanguna si Chris Newsom na may 16 na puntos pero hindi naisalba ng ang Bolts sa huling pagkakataon. May 4 na panalo ang Rain or Shine sa loob ng 6 na laban sa Group B. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakakuha muli ng parangal si Eliza Solomon matapos tanghaling Best Opposite Spiker sa unang leg ng 2026 CV Cup nitong linggo. Bagamat nagtapos sa huling pwesto ang Alas Pilipinas Women na may 0-3 record sa 4 na nation tournament, naging maliwanag na sandigan si Solomon para sa pambansang koponan. Ito na ang ikatlong beses na nakuha niya ang nasabing award matapos ding magwagi noong 2023 at 2024 CV League. Nakatakdang lumaban si Solomon at ang Alas Women sa Leg 2 ng Regional Tournament sa Agosto 7 sa Chiang Mai, Thailand. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nakamit ng Strong Group Pilipinas ang silver medal sa 2026 Formosa Women's Volleyball Invitational Tournament matapos matalo sa championship match kontra Aliza Aichi ng Japan 17-25, 19-25 at 15-25 nitong linggo. Bagamat hindi nakuha ang gintong medalya, ipinakita ng koponan ang matibay na laban sa buong torneo. Bago makarating sa finals, winalis ng Strong Group ang Earth Power ng Chinese Taipei 25-20, 25-19 at 26-24 upang makapagtala ng 1-1 record sa Pool B at makapasok sa title match. Sa kabila ng pagkatalo, pinuri ang koponan sa kanilang determinasyon at pagkakaisa na nagbigay ng karangalan sa bansa nagbigay ng karangalan sa bansa sa prestiyosong torneo sa Taiwan. Ang pagkapanalo ng silver medal ay nagsilbing patunay na kaya ng mga Filipina volleyball players na makipagsabayan sa mga powerhouse teams ng rehiyon at nagbibigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga atleta. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Montad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. At salamat din syempre sa lahat ng mga nakinig nood sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.